ang siyang gustong maging prosecution team para maglitis kay Vice President Sara sa kanyang impeachment trial ay tila mapapabalik kulungan pa. Kalalabas lamang na balita. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay Leila de Lima, kaya malabong makasama ito sa prosecution team versus Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ayon kay Sal Panelo, ipinadala daw ni Medgadea at ng iba pa ang desisyon ng Court of Appeals. Pinawalang bisa na ang pagkaabsuelto ni Leila de Lima sa kanyang kaso dahil ayon nga daw sa hukuman ay hindi nasunod ang rules on evidence. Hindi nga daw nila inaprubahan na kaya nga daw itong mga nagsinungaling ay mga tinakot daw. Kaya't ang desisyon ng Court of Appeals naling void of acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Found in the Court of Appeals website. In a decision dated April 30, 2025, the 8th Division of the Court of Appeals declared null and void the decision dated May 12, 2023 and order dated July 6, 2023 of the Regional Trial Court of Muntinlupa City, acquitting Leila de Lima of violation of the Comprehensive Dangerous DRUGs Act of 2002 for being issued with grave abuse of discretion. The case is remanded to RTC Muntinlupa to decide the case in accordance with the rules stated in the decision. Link to the decision in the comments. On April 30, 2025, the Court of Appeals, specifically its 8th Division, made a decision about an earlier case involving Leila de Lima. In that earlier case, the Regional Trial Court in Muntinlupa had found not guilty de Lima of violating the Comprehensive Dangerous DRUGs Act of 2002. The RTC made the decision on May 12, 2023 and issued a follow-up order on July 6, 2023. However, the Court of Appeals said that the RTC made a serious mistake, what they called grave abuse of discretion, when it made that decision. So the Court of Appeals has now cancelled or invalidated the RTC's decision and order, called them null and void. Sent the case back to the RTC in Muntinlupa, told the Regional Trial Court to decide the case again, but this time by following the rules explained in the Court of Appeals' new decision. For this reason, the petition for certiorari is hereby granted. The decision dated May 12, 2023 and the order dated July 6, 2023 issued by the RTC Branch 204 Muntinlupa City in criminal case number 17-165 are declared null and void. We remand the case to the Regional Trial Court, Branch 204 Muntinlupa City, for it to decide the case in accordance with the rules stated in this decision. Naku po, paano na makakasama si Leila de Lima sa prosecution team na maglilitis kay Vice President Sara sa kanyang impeachment trial? E tila mapapabalik kulungan pa itong si de Lima. Karma! Samantala nagbigay ng comment at reaksyon si Madara Hug na puro aligasyon lang naman ang ibinibintang kay Vice President Sara, na mayroon din namang aligasyon ang mga buwaya sa Kongreso, ang mga buwayang kongresista na nakatangkap daw di umano ng tigo 150 milyon para pumirma sa impeachment case ni Vice President Sara. Kaya it's allegation versus allegation. Mukha talagang dehado ang magsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. Ano ang allegation kay Vice President Sara sa impeachment niya? Lagyan natin ng konting twist kasi allegation pa lang naman yan. It is not yet proven. Ano yung allegation? Na si Vice President Sara ay gumastos ng 125 million pesos para sa kanyang pansariling kapakanan. Yun ang allegation ng impeachment sa kanya sa House of Representatives. Pero meron din naman mga allegation na ang mga members ng House of Representatives na pumirma ay binigyan o pinangakuan ng 150 million pesos
worth of projects. Oh. Allegation kay Vice President, 125 million. Allegation na yung mga congressman na pumirma sa impeachment ay may 150 million worth of projects. Pareho lang mga allegation, di ba? Ito, pare-pareho ito lumalabas sa social media. Itong allegation ng 150 million worth of projects ay lumabas ito sa social media. At talagang may nagsasalita at sinasabi na yun ang ibinigay sa mga member ng House of Representatives. Ngayon, punta tayo sa allegation ng 150 million bawat isang pumirma. That is 13 billion pesos worth of project para sa 200 na members ng House of Representatives na pumirma sa impeachment ni Vice President. Maraming pumirma nun. Marami pa nga humabol eh. Bakit? Dahil malaki nga ang binibigay na pondo sa kanilang distrito o kaya sa kanilang party list. Kaya humabol sila. Ngayon, allegation, 125 million. Ang allegation naman ng mga nagsasabi na tumanggap ng 150 million. Can you imagine? Impeaching a person na allegedly nagnakaw ng 125 ang kapalit more than 30 billion pesos worth of projects. Bakit? Kung may kasalanan talaga si Vice President, hindi mo na kailangan magbigay ng pabuya. Diba? Kusang pipirma yung mga yan. Kung talagang totoong may kasalanan si Vice President. Kasi nga, ang impeachment is not a court proceeding. It is a political exercise. Hindi kailangan ng mga ebidensya. Ang kailangan lang dyan, paniniwala. Diba? Bakit? Political exercise yan. It is a political activity, not a court proceeding. So, hindi mo kailangan ng matibay na ebidensya, paniniwala lang na meron siyang kasalanan. O anong sinasabi ng mga member ng House? I-impeach natin yan dahil nagnakaw siya allegedly ng 125 million pesos. Patutunayan natin yan sa hearing sa Senado. Yung hearing ba sa Senado is a court proceeding? No. It is also a political exercise. Ngayon, ang tanong, gagastos ka ng 30 billion? Pera ng taong bayan para sa 125 million? Oh, come on. Di ba? Ngayon, magagalit na naman kayo. Edi sagutin nyo. Sayang ang bayot. Paano ba yan, Leila de Lima? Ikaw na atat litisin si Vice President Sara sa kanyang impeachment trial. Gayong ikaw naman pala ay may kaso pa at tila mapapabalik kulungan pa. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.